For isohyetal analysis method, gumagamit tayo ng mga line joining points or yung tinatawag na isohyet para mahanap yung mean precipitation sa isang given na area. This is a graphical technique which involves drawing estimated lines of equal rainfall over an area based on point measurements. Magdodrawing lang tayo ng mga isohyets or mga reference lines natin para ma-determine yung mean precipitation. So, para siyang contour lines, kaso imbis na elevations, yung sinisimbolize niya, dito sa hydrology, ginagamit yung mga isohyet as precipitation lines. So, ang formula natin para sa isohyetal analysis method ay yung mean precipitation is equal to A sub 1 times P1 plus P2 divided by 2 plus A sub 2 multiply by P2 plus P3 divided by 2 hanggang makarating tayo dun sa A sub n minus 1 multiply by P sub n minus 1 plus Pn over 2 all over total area na A, where yung lowercase a ay yung inter-isohyet areas na tumutukoy dun sa area bounded by two isohyet lines. And yung P1, P2, P3 hanggang makarating sa Pn ay yung mga precipitation values. Para mas maintindihan natin yung paggamit ng formula sa isohyetal analysis method, let's take example number 1. The isohyets due to a storm in a catchment together with the area of the catchment bounded by the isohyets are given below. Estimate the mean precipitation due to storm using isohyetal method. Sa example number 1, meron tayong station points together with the precipitation reading kada station. So, meron din tayong given na area na kukuhanan natin ng mean precipitation value. So, dito sa given natin, meron tayong isohyets together with the area bounded by two isohyets. So, kapag dinrawing na natin yung isohyets natin, siya yung mga yellow lines na nakikita ninyo. Para sa first isohyet natin, meron tayong 16 to 15. So, itong example number 1 ay yung case number 1 natin where meron tayong given na stations outside dun sa area na pagkukuhanan natin ng mean precipitation. So, sa first area natin na 90 km squared, ang isohyet natin na nagbabound sa kanya ay yung 16 to 15 cm na isohyet. Ito yon. Second area natin na 100 km squared, ang isohyet na nagbabound sa kanya ay yung 15 to 14 centimeters. Ito yung area na 90 km squared. Para naman sa pangatlong area natin na 110 km squared, ang isohyet na nagbabound sa kanya ay yung 14 to 13 centimeters. Ito yon. At para dun sa last area natin, na 30 km squared, ang isohyet na nagbabound sa kanya ay yung 13 to 12 centimeters na isohyet. Ito yun. Para makuha natin yung mean precipitation, gamit yung isohyetal analysis method, kailangan lang natin gamitin yung formula na diniscuss natin kanina. Or, pwede tayong, para mas maging maayos yung solution natin, pwede tayong gumawa ng table na nagko-correspond din dun sa formula na given. So, ito yung table na ginawa ko para sa pag-compute ng mean precipitation. Andyan pa rin yung mga given na isohyets at area natin. Ang total area natin ay equal sa 330 km squared. So, ang una nating isosolve dito ay yung P-average ng bawat area. Ang principle nga sa isohyetal method, para sa area na 90 km squared, ang precipitation niya ay equal dun sa mean precipitation ng isohyet na nagbabound sa kanya. So, ito yung 90 km squared na area natin. Ang gagamitin natin na precipitation sa kanya ay yung mean ng isohyet na nagbabound sa kanya. Ang nagbabound sa kanya ay yung 16 at 15 centimeters na isohyet.
Therefore, ang P-average natin para sa kanya ay 16 plus 15 divided by 2. So, equal yun sa 15.5 centimeters. Para naman sa 100 kilometers squared na area natin, ang isohayat na gagamitin natin sa kanya ay yung mean ng 14 and 15. So, that is 14 plus 15 divided by 2. So, equal yun sa 14.5 centimeters. Para sa pangatlong area natin, so, equal yun sa 13 plus 14 divided by 2. Equal yun sa 13.5 centimeters. Para dun sa last area natin, so, equal yun sa 12 plus 13 divided by 2. So, equal yun sa 12.5 centimeters. Next na column naman natin na kailangang i-fill out ay yung fraction of A sub t. So, equal lang naman to sa specified area natin out of the total area na given. So, para sa 90 kilometers squared, i-divide lang natin siya dun sa total area natin. So, that is 90 divided by 330. So, 90 divided by 330 equal yun sa 0.2727. Second area natin, 100 divided by total area na 330 equal yun sa 0.303. Para sa pangatlong area natin, 110 divided by 330 equal yun sa 0.3333. Last na area natin ay yung 30. So, 30 divided by 330 kilometers squared equal yun sa 0.0909. Ang checking natin kung tama yung mga nakuha natin na fraction ay add yung lahat ng decimals na nakuha natin. So, 0.2727 plus 0.303 plus 0.3333 plus 0.0909 equal dapat yan sa 1. Ang sagot natin ay 0.9999 and that is approximately equal to 1. So, para naman sa weighted P or weighted precipitation natin, kailangan lang nating pag-multiplyan yung fraction of area total natin at saka yung P average. Para dito sa weighted P natin, equal yung first cell sa 15.5 centimeters times yung fraction of A sub T natin na 0.2727. So, 15.5 times 0.2727 equal yun sa 4.227. Ang unit niyan ay centimeters. Para naman sa second area natin, equal yun sa 14.5 times 0.303 equal yun sa 4.394 centimeters. Para sa 110 kilometers squared na area natin, ang weighted P natin sa kanya ay 13.5 times 0.3333 equal yun sa 4.5 centimeters. At para dun sa 30 kilometers squared na area natin, equal yung weighted P natin sa kanya sa 12.5 times 0.0909 equal yun sa 1.136 centimeters. So, ang P-average na natin para dito sa example number 1 natin, using this table, ay yung summation ng weighted P. So, that is 4.227 plus 4.394 plus 4.5 plus 1.136 equal yun sa 14.257 centimeters. Therefore, P average or mean precipitation is equal to 14.257 centimeters. Or kapag ginamit natin yung formula, mean precipitation is equal to A sub 1 times P1 plus P2 divided by 2 plus A sub 2 times P2 plus P3 divided by 2 plus A sub 3 multiplied by P3 plus P4 divided by 2 plus A sub 4 times P4 plus P5 divided by 2 all over total area. So, ang mean precipitation natin equal yan sa A sub 1 natin ay yung
inter-isohyet area natin, first inter-isohyet area natin, equal yun sa 90 kilometers. So, 90 times yung average precipitation nga na nagbabound dun sa area, equal yun sa 15.5 plus A sub 2 natin, second inter-isohyet area natin, equal yun sa 100 kilometers squared times yung average precipitation na nagbabound dun sa 100 kilometers squared, that is 15 tsaka 14. So, ang average precipitation natin dun sa dalawa na yon ay 14.5 plus yung third inter-isohyet area natin na 110 kilometers squared. P-average natin para sa kanya ay 13.5 plus 30 kilometers squared. Inter-isohyet area natin, P-average natin para sa kanya, so 30 times 12.5. All over, total area natin ay 330 kilometers squared. Ang mean precipitation na natin equal yan sa 14.2576 centimeters. So, equal lang sila nung nakuha natin sa table. That is example number 1. Para sa example number 2 and case number 2 natin para sa isohyetal analysis method, the isohyets due to storm in a catchment together with the area of the catchment bounded by the isohyets are given below. Estimate the mean precipitation due to storm using isohyetal method. So para sa second case natin and second example natin ng isohyetal method, paano gagawin natin dun sa given natin if yung last inter-isohyetal areas natin ay hindi nababound ng 2 isohyetal lines or 2 isohyets. So, ang tinutukoy ko ay yung area na to tsaka yung area na to sa gitna. So, kung mapapansin nyo, dun sa 6 centimeters isohyet natin, wala na siyang kasunod na isohyet or isohyetal line. Ganon din naman dun sa loob ng 10 centimeters na isohyet natin. So kapag ginamit natin yung formula ng isohyetal method, ang principle nga, imumultiply natin yung inter-isohyet area dun sa isohyet na nagbabound dun sa area na yon. So para dun sa 6 centimeters dito, imumultiply dapat natin yan dun sa average precipitation ng 6 centimeters at saka dun sa kasunod niya. So, kapag itatabulate natin siya, ang form na ng tabulation natin para sa kanya, so, ang isohyet natin para dun sa 10 centimeters, dun sa loob ng area na sinosolve natin, imbis na range siya ng isohyets, ilalagay na lang natin siya as greater than 10 centimeters. So, ang area natin para dun sa greater than 10 centimeters ay 20 kilometers squared. So, next naman na given, sa 10 to 9 centimeters, dalawang isohyet na yung nagbabound sa kanya. So, wala na tayong problema para dun. So, ang area natin para dun ay 75 kilometers squared. So, 9 to 8 centimeters is 100 kilometers squared. 8 to 7 centimeters ay 50 kilometers squared. 7 to 6 centimeters ay 40 kilometers squared. At para dun sa last na isohyet natin, so wala ngang kasunod yung 6 centimeters dun sa uppermost level ng drawing natin, wala nang kasunod na isohyet. Therefore, imbis na ilagay natin ay 6 to 5, ang ilalagay na lang natin para sa ganitong cases natin ay less than 6 centimeters. So, equal yung area na yun sa 10 kilometer squared. So, ito yung ginawa nating table para sa solution natin sa second case and second example natin. So, solve natin yung total area niya. 20 plus 75 plus 100 plus 50 plus 40 plus 10. So, equal yan sa 295 kilometers squared. So, solve natin yung P-average natin. Ito na yung pagkakaiba ng solution natin para sa first and second example natin, yung pagkuha ng P-average. So, para dun sa 10 centimeters, so, area inside the 10 centimeter isohyet, ang P-average natin para sa kanya ay 10. So, ipa-plus dapat natin yung isohyet dun sa loob ng 10, kaso wala na nga. So,
ang P-average natin na gagamitin para dun sa 20 kilometers squared ay 10 centimeters. Since wala naman na tayong data ng precipitation dun sa loob ng 10 centimeters, kung aabot ba yung ibang data dyan ng precipitation sa 11. So, since wala namang ganong data, ang gagamitin na lang natin na P-average ay 10 centimeters. Next ay yung average precipitation ng 10 to 9 centimeters. So, equal yun sa 9 plus 10 divided by 2. So, equal yun sa 9.5 centimeters. Para sa 100 kilometers squared, ang average precipitation niya ay 8 plus 9 divided by 2. So, equal yun sa 8.5 centimeters. Para sa 50 kilometers squared, equal ang P-average niyan sa 7.5 centimeters. Para sa 40 kilometers squared, equal ang P-average niyan sa 6.5 centimeters. At yung last naman natin na less than 6 centimeters, ito yon. Since wala na tayong isohyet kasunod niyan, ang gagamitin na lang natin sa P-average ay 6 centimeters mismo. Next ay yung fraction of A sub t. So, equal yung first cell natin sa 20 divided by 295. So, 20 divided by 295 equal yan sa 0.0678. Second cell natin 75 divided by 295 equal yan sa 0.2542. Para sa 100 kilometers squared, so equal yan sa 100 divided by 295, equal yan sa 0.339. Next ay 50 divided by 295, equal yan sa 0.1695. Next ay 40 divided by 295, equal yan sa 0.1356. Last ay yung 10 kilometers squared, equal yan sa 10 divided by 295, equal yan sa 0.0339. So, i-add natin yung fraction of A sub t natin. Dapat equal siya sa 1. So, 0.0678 plus 0.2542 plus 0.339 plus 0.1695 plus 0.1356 plus 0.0339 equal siya sa 1. So, last step na natin ay yung pag-compute ng weighted precipitation natin. Equal nga yun sa P-average times fraction of A sub t. So, para sa 20 kilometers squared, ang weighted P niya ay 10 centimeters times 0.0678. Equal yan sa 0.678. Next naman ay 9.5 times 0.2542. Equal yan sa 2.415. Next ay yung 8.5 times 0.339. Equal yan sa 2.882. Next ay 7.5 times 0.1695. Equal yan sa 1.271. Next ay 6.5 times 0.1356. Equal yan sa 0.881. Last is 6 times 0.0339. Equal yan sa 0.203. So, ang summation ng weighted P natin, equal yan sa 0.678 plus 2.415 plus 2.882 plus 1.271 plus 0.881 plus 0.203, equal yan sa 8.33. At yung summation ng weighted P, siya na rin yung mean precipitation natin para sa example number 2. So, therefore, mean precipitation is equal to 8.33 centimeters. So, itry naman natin gamit yung formula natin para sa isohyetal method. So, mean precipitation equal yan sa 20 times yung average precipitation natin para sa
20 kilometers squared. So, average precipitation niya ay 10 plus 75. Mean precipitation niya ay 9.5 plus 100 kilometers squared. Mean precipitation niya ay 8.5 plus 50 kilometers squared. Mean precipitation niya ay 7.5 plus 40 kilometers. Mean precipitation niya ay 6.5 plus 10 kilometers squared. Mean precipitation niya ay 6. All over, total area na 295. Ang mean precipitation natin gamit yung formula ay 8.33 centimeters. Example number 3 and case number 3, given a 300 kilometers squared watershed with 10 rain gauge stations below, compute the mean precipitation using isohyoidal method. Sa ito yung last case and last figure natin para sa isohyoidal method. Ang last case natin ay what if wala tayong given na inter-isohyoidal areas dun sa example natin. Paano tayo magsasolve ng mean precipitation? So, ang solution natin para sa ganitong case ay gumawa ng mga reference lines para makuha natin kung ilang percentage ba na area in between isohyoids or isohyoidal lines. So, gumawa na ako ng mga reference lines para madali tayong mag-analyze ng area kada given na isohyoid. So, ito na yung figure natin ngayon. So, para ma-analyze siya, kailangan muna natin gumawa ng isohyoids natin. Ang gagawin ko na lang na mga isohyoidal lines or isohyoids ay magkakaroon ng variation na 1. So, start ako sa 15. Sunod ay 16, 17, 18, and 19. So, ginawa ko na rin yung mga lines na yon. So, ito na yung kinalabasan na isohyoids gamit yung precipitation sa stations na given. So, para sa solution natin sa example number 3 and case number 3, para dun sa mga cases na wala tayong given na inter-isohyoidal areas, tayo ang kukuha ng inter-isohyoidal areas gamit yung paggawa ng reference lines. So, gumawa ko ng mga reference lines. Ang importante dito sa step na to ay kailangan nasa scale yung paggawa nyo ng reference lines, kailangan pare-parehas sila ng sukat or distance kada lines para kapag nagbilang na tayo or kumuha na tayo ng percentage, approximately accurate yung makukuha natin. Gumawa na ako ng mga reference lines natin dito. Ang first step natin ay i-identify muna natin yung mga isohyoids na given dito sa problem or yung mga gagamitin natin na isohyoids. Mag-start tayo sa isohyoids 19 to 18 centimeters. So, ito yung area na ito yung isohyoid na yon. Second isohyoid natin ay yung 18 to 17 centimeters. Third ay yung 17 to 16 centimeters. Fourth ay yung 16 to 15 centimeters. So, gamit yung mga reference lines, kukuha tayo ng number of squares per inter-isohyoid. So, lagay na lang natin dito yung number of squares. Gamit yan, makukuha na natin yung percentage ng total area na given. Para sa inter-isohyoidal area in between 19 to 18, so bilangin natin yung number of squares between 19 to 18 isohyoids. Simulan natin dun sa mga full value na squares. So ito ay considered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So pumunta naman tayo dun sa hindi full squares na given. So, hindi naman ganun ka-precise yung kailangan makuha natin na percentage sa pagbibilang or pag-a-analyze ng percentage ng area. Dahil out of the 3 rainfall analysis ng mean precipitation, ang isohyoidal method ang pinaka nagbibigay ng accurate na value. So, i-consider natin to as 0.5. 0.5, pwede na natin itong i-analyze as 0.5, 0.5,
0.6, 0.6, 0.25, 0.5, 0.5, 0.5, at 0.5. So, hindi naman nga ganun ka-precise yung kailangan natin na sukat dun sa mga squares. Kapag kinuha natin yung total number of squares ng inter-isohyoidal area natin in between 19 to 18 isohyoids, ang total value ng number of squares niya ay 15.45. Para naman sa inter-isohyoidal area in between isohyoid 18 to 17, total number of squares niya ay 28.95 squares. So, next naman ay yung inter-isohyoidal area in between 17 to 16 isohyoid. So, para sa inter-isohyoidal area natin, in between 17 to 16 centimeters, equal siya sa 16 squares. And then, para dun sa last isohyoidal area natin, equal siya sa 15.7 squares. So, kapag tinotal natin yan, equal siya sa 76.1 number of squares. So, ang gagawin natin dito, para makuha natin yung inter-isohyoidal area, since meron na tayong number of squares per inter-isohyoidal area at meron tayong total number of squares para dun sa total area natin, so, pwede nating makuha yung inter-isohyoidal areas gamit yung mga number of squares na nakuha natin sa pag-a-analyze. So, para dun sa inter-isohyoidal areas in between 19 to 18 isohyoids, equal yung fraction of total area sa 15.45 divided by 76.1. Equal siya sa 0.203 para dun sa inter-isohyoidal area natin in between 18 to 17 centimeters isohyoid, equal siya sa 28.95 divided by 76.1. Equal siya sa 0.38 para dun sa inter-isohyoidal area natin in between 17 to 16 centimeters isohyoid, equal siya sa 16 divided by 76.1, equal siya sa 0.21. At para dun sa last inter-isohyoidal area natin, equal siya sa 15.7 divided by 76.1. Equal siya sa 0.206. So, kapag sinam natin yung fraction of a sub t natin, equal siya sa 0.999 or approximately equal to 1. So, next ay transfer na natin yung data na nakuha natin dun sa analysis natin kanina gamit yung reference lines natin. So, ang mga isohyoids na given nga natin ay 19 to 18 centimeters, 18 to 17 centimeters, 17 to 16 centimeters, at 16 to 15 centimeters. So, para sa area niya, pwedeng hindi na natin i-analyze yung area or pwede din naman nating ilagay pero nakuha na kasi natin yung fraction of a sub t natin gamit yung analysis ng reference lines. Pwedeng baktawan na natin yung column ng area or pwede rin naman nating ilagay kung gusto nyong makuha yung inter-isohyoidal areas gamit yung formula ng isohyoidal analysis method.
Pero kapag binalikan nyo yung mga previous examples natin, ang formula para makuha yung weighted P natin, ang kailangan lang naman natin ay P average and fraction of 80. At pwede na nating makuha yung mga yan kahit hindi natin gamitin yung area natin. So, kuhanin natin yung P average natin. P average natin para dito sa first cell natin, which is 18 to 19 centimeters. Ang P average natin para sa kanya ay 18.5. Para sa second data natin, ang P average natin ay 17 plus 18 divided by 2. So, equal yun sa 17.5. Para sa third data natin, 16 plus 17 divided by 2 equals sa 16.5. At para dun sa last na data natin, ang P average niya ay equal sa 15.5. So, ito nga ang fraction of 80 para dito sa pang-apat na column natin. Nakuha na natin siya kanina. Equal tong first data natin sa 0.203. Second data natin sa 0.38. Third naman sa 0.21. At yung pang-apat natin sa 0.206. So, ang weighted P na natin, equal yan sa 18.5 times 0.203 equal to sa 3.756. Second data natin, ang weighted P natin equal yan sa 17.5 times 0.38 equal yun sa 6.65. Third data natin ng weighted precipitation equal yun sa 16.5 times 0.21 equal sa 3.465. At yung last naman equal yun sa 15.5 times 0.206 equal yun sa 3.193. So, ang summation ng weighted P na natin equal yan sa 3.756 plus 6.65 plus 3.465 plus 3.193. Equal yan sa 17.064 centimeters. Therefore, ang mean precipitation value na natin para dun sa example number 3 ay 17.064 centimeters. So, i-try natin kuhanin yung mean precipitation gamit yung formula. So, sa formula, kailangan nga ng interisohyoidal areas. So, i-fill out natin itong area. Para makuha yung area, gamit yung analysis of squares natin or reference line, since meron tayong fraction of A sub T for every interisohyoidal area, pwede nating i-convert yung fraction into interisohyoidal area. So, kapag tinignan natin yung given, kapag binalikan natin yung given, meron tayong 300 kilometers squared na given. So, ito times lang natin siya dito sa fraction of A sub T. So, para sa first interisohyoidal area natin, so that is 300 kilometers squared times 0.203 equal yan sa 60.9 kilometers squared. Second interisohyoidal area natin, 300 times 0.38 equal yun sa 114 kilometers squared. Third interisohyoidal area natin ay 0.21 times 300 equal yun sa 63 kilometers squared. At yung last interisohyoidal area natin, that is 300 times 0.206 equal yun sa 61.8 kilometers squared. So sa pagkuha ng mean precipitation value gamit yung formula, equal yun sa first interisohyoidal area, that is 60.9 times yung P average na 18.5 plus 114 times P average na 17.5 plus 63 interisohyoidal area na 63 times P average na 16.5 plus 61.8 times yung P
P average na 15.5 divided by yung total area, which is 300 kilometers squared. So, equal na to sa 17.064 centimeters. If you found this content helpful, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!